Sino? Ikaw po, sir. Ilang kilo po ngayon ng ano, yung nakaraang taon po, nagdumamit po ba kayo nito? Ilang kilo po ang sibuyas nito? Hindi na po sibuyas sa hektarya. Hektarya po. Ilang hektarya po ang... Sa isang hektarya po kasi, yung saan ang pinaka namin sa hektarya hanggang 5. Hanggang 5, okay. So, tama po. Kamusta naman po? Okay, so tama po yun. So, meron kasi mga farmers tayo na namamali ng paggamit, kaya gusto ko pong itama. Kasi meron pong farmers na kinakausap ko, sir, magandang Wokosim. Ilan po ba ang nilagay ninyo? Isa lang po, dalawa lang po sa isang hektarya. So, dun pa lang ho, may pagkakamali na. Pero sabi niya, maganda naman daw. So, paano pa kaya kung naibigay niya ang tamang dami ng ating Wokosim? Si Wokosim po ay gagamit lamang kayo ng 5 timba kada isang hektarya. Tama po yung inyong paggamit. Okay, so ano naman po ang maitutulong natin, maitutulong ng Wokosim sa ating lahat? So, ibabangga ko po ito sa ipot ng manok. Pag-isipan nyo pong mabuti kung ano ang pinagkaiba ng ipot ng manok kumpara sa ating Wokosim. Si ipot ng manok po ay isa po siyang organic fertilizer na gawa po sa ipot ng manok na po. So, yun po ay nitrogen lang ho. So, pataba lang ho siya ang maibibigay sa inyo. Okay, so mas maganda po yon, kaya po nauso ang ipot ng manok kasi nga po para makamenos kayo ng pataba. Yun lang po yung habol ng ating Wokosim, kaya po sumikat ang Wokosim sa organic farming para makamenos lang kayo ng synthetic fertilizer. Okay, si Wokosim naman po, hindi po siya basta-basta nitrogen lang ang laman. Marami siyang micronutrients at macronutrients na makakatulong po sa inyong halaman. So siya po ay nakakapagpa-ugat. Tested po yan. Mahaba at puting-puti ang ugat at maraming ugat ang ating Wokosim pag po gumamit kayo. Okay po. Kagandahan pa po ng Wokosim natin, nakakapag-alis po siya ng asim ng ating lupa. So maganda po ba pag po walang asim ang ating lupa? Okay, so pag po kasi maasim ang inyong lupa, kahit po gano'ng karaming pataba ang isaksak nyo dyan, makukulangan po kayo. Parang hindi po satisfied. Parang ba't ganun? Parang ayaw bumulas pa rin ng akin. Kasi nga po, acidic na inyong lupa. Okay? So ngayon po, sa pamamagitan ng Wokosim po, maglalagay lang po kayo sa isang hektarya ng 5 timba, yung acidic na inyong lupa ay magiging neutral na po siya. Okay? So kapag naglalagay po kayo ng pataba, hindi po sayang. So lahat ng ilalagay niyong pataba, possible pong kainin ng inyong halaman. Okay? Ngayon po, si Wokosim, hindi lang po yun ang kanyang benepisyo makukuha sa inyo. Makukuha niyo sa kanya. So siya po ay nakakapagpabuwag-hag po ng lupa. So maganda po ba para sa inyo pagbuwag-hag ng lupa? Okay, so maganda po ang pagpasok ng tubig at siyempre maganda rin po ang daloy ng hangin pagdating po sa ating halaman sa kanyang ugat. Okay po? Siya rin po ay nakakapagpalumot ng ating lupa. So kapag po malumot ang inyong lupa, indikasyon po yan na ang inyong lupa ay maganda. Tama po ba? Okay. So pagandahan pa po ng Wokosim natin, napakadali pong gamitin kumpara po sa ipot ng manok. Bakit? Ito po kasi bubuhatin nyo lang po, 10 kilos lang po ito, isang timba. Bubuhatin nyo lang, bubuksan nyo lang, sasabog nyo na ho. Hindi mo na kailangan pa ng mga ngaryada. Hindi mo na kailangan pa na magkakadkad. Hindi po siya mabaho. Okay? Yun po yung kaibahan ng Wokosim kumpara doon sa ipot ng manok. Okay, so baka may mga katanungan po kayo about sa ating Wokosim. Baka may mga gusto kayong malaman para po mas makaliwanag pa ng mas maigi. Okay, sa pag-a-apply naman po ng Wokosim, huling linang bago po kayo mag-plat ng inyong lilipatan, ilalagay, sasabog nyo na po ang Wokosim natin 5 timba. Ngayon may dalawang technique po kaming ginagawa. Unang technique nga po yung ganon, yung sa hektarya, sasabog yung 5 timba, sabay plat, sabay lipat ng tanim. So para pag naglipat ko yung tanim, kargado po ang ugat agad. Para pag po nabasa, kasi pagkatapos po itanim nyo, papatubigan nyo po yan eh. So malulusaw po yun, makalipas ng 4 na araw, umi-epekto na po siya. Kasi si Wokosim, mabilis po ang epekto, hindi kagaya ng mga ginagamit ninyong mga paupo ninyo. So matagal siya, hindi lang tayo ng buwan. Si Wokosim, 4 hanggang 1 linggo lang, umi-epekto na siya. Yung kagandahan po pagdating naglipat na kayo ng inyong mga pananim. Yun po. Ang pangalawang technique po naman namin, isinasama na po namin siya sa abono. So first application, second application, third application, hanggat may sibuyas po, pwede kayong maglagay ng Wokosim.
Okay? Hanggat nagpapalaman kayo ng Wokosim, hanggat di sa inaani, pwede po kayong paglagay ng Wokosim. Ganun po ang paggamit ng ating Wokosim. Katanungan ba po? May mga katanungan ba po kayo na nais nating ano? Bukod sa presyo. Ngayon, okay, sa presyo tayo, banggain na natin sa presyo. Total naman dyan na rin po eh. Ilang hektarya po ang pumapasok ng ipot ng manok? Ilang sako po? 100 naman talaga po ang ano niyan. 100 talaga. So, 100 na lang din ang isang sako. Tama. Sa isang hektarya, 100 sako kailangan. Ang isang sako po ng ipot ng manok ay 100 ang bentahan. Yun po talagang bentahan ngayon. Di 10,000 po. Tama po? Okay. Si Wokosim po, ang presyo ng ating Wokosim is 880. Okay? 880 lang po. Tatimes natin sa 5. 4,4 lang po. Minus 10,000. May 5,600 po kayo. Maganda. Okay po ba sa inyo yung 5,600 na matitipid? Wala pa po rito yung karyada ha? Wala pa po yung karyada at magkakadkad dito. Okay, ito lang yung ipot ng manok. Ngayon, ito pa. Nakakasigurado ba kayo pag kayo gumamit ng ipot ng manok? Puro. Ano po kahalo? Ipa. Diba? So, hindi tayo nakakasigurado. So, sa Wokosim, unang-una sigurado. Walang halo. Lahat yan, purong natural talaga nagawa sa seaweeds extract. Sasabog nyo na lang ho. Hindi nyo na kailangan mga ngaryada. Hindi nyo na kailangan pa na magsasabog ng marami. Kasi napakagaan na po niyang gamitin. Ang kagandahan pa rito, may timba pa po kayo. Yung timba po na ito, kahit ikatok nyo sa kaaway nyo, di mababasag. Makunat. Okay. So marami ditong nagtatanong about sa paggamit ng pagbukas ng Wokosim. Kasi napakahirap daw buksan. Ngayon, ang ginagawa ng iba, kinukutsilyo, tatanggalin na to, sayang yung takip. Kasi itong Wokosim po na to, pwede po natin paglagyan ng mga lason para hindi maabot sa mga bata. Okay, kung may tatlong ang timba, ito puro pang pandamo, ito puro pang insekto, lalagyan mo lang ng number. O number 3, ito puro pang insekto. So hindi ka nalilito sa pagdampot. Kagaya nangyari po rito sa customer ko dito sa Makabaklay. Nagbomba po na pandamo pala, 240 daw pala yung naibomba. O hindi po nabasa kung halo-halo yung gamot. Ay tumawag sa akin, sinend sa akin yung picture. Sir, baka may recover pa rito. Naku boss, kako. Wala po tayong recover dyan. So, yun pa lang, sayang. Nasa punlaan, sayang, pera agad ang naubos. Ngayon, para po magamit ko si Wokosim na mas maayos, may takip, tatanggalin nyo lang po ito, yung pinakasintron niya. Ito po ay kukuha lang po kayo ng matalim na bagay, gugirlitan nyo lang po siya hanggang mahuilan nyo po yung sintron niya. Ngayon, sa pagbubukas pat wala ng sintron, didiinan nyo lang ho, ito, tuhod nyo. Kuha po kayo ng screwdriver o medyo matigas na bakal. Sikwatin nyo lang ho na makakahigop ng hangin. Pag sa tingin nyo makakahigop na ng hangin ng konti, i-release nyo lang ho, sabay-sabay nyo na po ng higla. Ang bilis pong tatanggal yan. So, ganoon lang po ang paraan ng pagtatanggal po ng ating Wokosim. Okay? Malinaw po ba? May katanungan ba po? Wokosim. Presyo, binigay ko na po yung presyo sa inyo. So, pag-isipan nyo pong mabuti kung kayo ay gumagamit ng mga organic na mga ipot ng manok or iba man. So, presyo pa lang po. Tapos, ang Wokosim po, hindi po siya bago. Napakarami pong gumagamit. Mga po? Wait lang po ah. Hello, boss.